Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating live, itong ating video, para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Ikalat natin ito by liking the video. Okay, sabay-sabay ting mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like na ba? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung mag-subscribe kayo, updated kayo lagi sa mga nangyayari sa ating bansa, no? Especially sa ating mundo ng politika. Okay? At yung mga cellphones ninyo ay mag-notify yan kung meron tayong breaking news o kung live na yung ating channel na si Don Mar TV. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, panoorin natin itong nangyari kahapon sa Kongreso, sa Senado, ni Senator Bato de la Rosa, na siya po ay very upset and nadismaya siya dito kay Marbil, no? At sa mga tauhan ni Marbil, na hindi man lang kinampihan itong si Colonel Grijaldo, na bihira na nga lang tayong makakita ng isang matino na sa mga kapulisan natin. Ginanyan pa nila. Only in the Philippines talaga. Kaya nga, ganito na po ang administrasyong Marcos. Hindi natin maiintindihan ang kanilang mga pinanggagawa nitong gobyernong ito. Kaya patuloy na naghihirap ang mga taong bayan at ang Pilipino dahil sa mga ganitong pangyayari. Okay, so without further ado, panoorin natin itong nangyari kahapon kay Senator Bato de la Rosa. Yung DIDM, yung sitwasyon ni Colonel Grijaldo, nagreklamo yung asawa. We are always talking about welfare ng mga tao natin. Nakakulong na yung asawa niya, pinutulan pa daw ninyo na sweldo. Sino bang taga DP? Upo ka dito. DP. Ano bang polisiya ninyo tungkol dyan? Bakit pinutulan ng sweldo si Grijaldo? Gamitin mo yung microphone. Sir, si Colonel Grijaldo, sir. Ano ka sa DP? Division Chief, sir. Ng? Policies, Plans and Program Division. So you represent DP and the Chief PNP as far as the Grijaldo case is concerned? Am I right? Sige, sagutin mo lang yung mga tanong ko. Duda ako rito ha. Itong pinadala ng kapulisan natin, duda ako na siguro inutusan rin sila ni Marbil. 'Di ba? Kaya napansin ko nung tinanong siya ni Senator Bato de la Rosa, hindi siya masyadong makapag-answer ng matino. Kaya parang he is not confident sa kanyang answer. Kaya napahiya na sila eh. Dapat nga, ikaw, Chief PNP Marbil, ikaw yung pumunta dyan. Sagutin mo ang mga tanong ni Bato de la Rosa. Ang hirap kasi nitong si Marbil, you protect your kapwa police. Ang hirap sa inyo, sip-sip kayo kasi sa mga politiko. Lagi ko yung sinasabi sa inyo eh. Yang mga politicians na yan, hindi yan laging nananatili sa kanilang upuan. Kagaya ngayon. Yan si Bongbong Marcos, hindi yan laging naging pulis. Ay, naging presidente. Sorry. Hindi yan laging naging presidente. One of these days, ilalaglag rin yan ng taong bayan kasi nakarealize na yung taong bayan na binudo lang tayo niyang presidente na yan.
So, instead na ikaw, Marbil, kakampihan mo itong si Grijaldo, binawasan mo pa ng, hindi mo pa binigyan ng sweldo? Sige raw, Marbil, ikaw, gawin natin sa inyo yan. Ikaw, iko-contempt ka, tapos wala kang sweldo. Anong ipapakain sa mga anak mo at sa mga pamilya ninyo? Ikaw, Marbil, ang dami mo ng issue. Sa totoo lang. Yung patungkol nga sa droga-droga, yung prinsipyo mo sa droga, sablay yun. Pangdagdag oras. Di ko nga maintindihan bakit ikaw yung pinili ni Bangag para ilagay dyan sa pwesto na yan sa CPNP. Sa totoo lang, namumulitika kayo eh. Kayong mga pulis sana, hindi kayo dapat sumali sa politika. Dapat protektahan nyo ang kapwa nyo pulis at lalo sa lahat, protektahan nyo ang taong bayan. Hindi yung mga government officials. Yan ang hirap sa inyo eh. Nakakainit kayo ng ulo. Sige, anong sasabi mo? Colonel Grijaldo, sir, is considered allowpi, sir. Allowpi. Automatic leave of absence without pay, sir. Why? Na-contempt siya, sir. So, hindi siya makapagtrabaho. And I don't know, sir, kung may order na rin siya, sir, as allowpi. Hindi ba nyo titingnan na double whammy yan on the part of Grijaldo? Correct. Sobrang injustice na yan sa kanya. He's suffering from injustice sa pagkakulong niya ngayon for telling the truth. Dapat ang PNP, you should be proud of him. Correct. For standing for what is right and for standing for the truth. Dapat. Ito pa, sabi nitong ating viewer natin, itong audience natin, na si Cruz. Captain Grijaldo, resource person, not a convicted and presumed innocence, then contempt and jailed, hold their salary, gross ignorance in serving people. Diba? He is not Grijaldo is a resource person. Hindi siya convicted kagaya ni Castro. Tama ka, Cruz. Tama ka dyan. Ang kakapal ng mga kapulisan na ito eh. Akala natin na yung kapwa pulis tutulungan nila si Grijaldo sa nangyari. Mas lalo rin ang dinidiin itong tao eh. Kayo raw, iko-contempt kayo. Hindi man yan convicted, hindi man yan kriminal si Grijaldo. Tapos hindi pa nyo siswelduhan. Sige raw. Ayan, si Nanay Tita, sabi niya, si Franz Castro convicted pero tuloy yung sweldo. Tingnan nyo yan. Sino pa yung, ito yung mga administrasyon ngayon. Sino pa yung convicted, siya pa yung mga bida-bida ngayong administrasyon na ito. Di ba? Ay nako, kakainit ng ulo. I-consider yung bayani yung si Colonel Grijaldo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na i-contempt niyo ako ilang beses dito, kahit na ikulong niyo ako ng ilang beses, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. Kayong PNP, correct. Tinayo niya yung bandera. Hindi nyo man lang in-appreciate si Grijaldo sa kanyang pagsasabi ng totoo. Di ba? Merciful Alferez, shout out po sa inyo sa ating mayor ng mga moderators present ngayon. At si Ma'am Lynn Helen, good morning sir. Ng institusyon ng PNP na kami ay ganito. Hindi kami natatakot kahit sino mga congressman kayo dyan na mag-intimidate sa akin. Basta katotohanan lang ako. Bakit ginanon ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on his part? Correct. Na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan nyo ng sweldo? Ikaw, Marbil, ha? Ikaw talaga, Marbil. Sagutin mo yung lahat ng mga sinabi ni Senator Bato. Hindi naman niya
he did not violate any law. To tell you frankly. I-interpret na ninyo yung batas to the detriment of your people? Ganun ba yun? You should implement, you should interpret your policies to the Kaya si Senator Bato de la Rosa, inis na inis. Tama itong sinabi ni Jocelyn Bagaw. Sir Donmar, paano may mga piring na yung mga mata nila? Hindi na nila nakita ang katotohanan. Tama ka dyan. Sa totoo lang, tama ka, Jocelyn Bagaw. Mga bulag na ito eh. to the advantage of your people. Tingnan nyo, you should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porki nakakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay. I-apply ka agad ninyo yung, ano ba yung policy natin dyan pag nakakulong? Sabi nyo, yung incarcerated na tao or one is automatic, putol ang kanyang sweldo. Kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na... Oy, Miss Judge. Maraming salamat, Miss Judge, yung ating moderator. Ayan. Maraming salamat. Good morning pala, Miss Judge. Thank you po. Ayan, ha? The intent of that policy is to make sure na yung mga eskalawag na pulis natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya. Tama. Is Grijaldo eskalawag? He is not an eskalawag. Kaya, Ina-apply nila kay Grijaldo eh. Yung mga eskalawag na pulis, na pasaway na mga pulis, yun ang hindi dapat merong sweldo. Tanggalan yun ang sweldo. Pero itong si Grijaldo, for acting a hero like Grijaldo, tatanggalan ninyo ng sweldo. Ano na tayo ngayon? Bangag na tayong lahat dito. Ha? Akala ko lang yung ating presidente lang yung bangag, pati pa rin itong si Marvel, bangag na rin. Di ba? for purposes of discussion, sabihin nyo, isa, wala kami magawa. Yan ang polisiya natin. No work, no pay. At kapag incarcerated, putol ka ng sweldo. But still, dapat may puso kayo sa tao ninyo. Correct. Wala na yung puso eh. Bangag na yan lahat. Senator Bato. Sabi dito ni Endless Love 94. Kakampi kasi si Bangag at si Liza Tanas, si Franz Castro ang mga convicted at mga NPA. Pati mga policemen na bangag silang lahat. Di ba? Anong sasabihin ng taong bayan? Bangag lahat. Bangag na lahat talaga. Nangyari sa iyo yung ginawa kay Grijaldo. Anong sabihin mo? Sige nga. I would like to get your opinion. Sige. You open the mic. Ikaw, nagsasabi ng totoo sa isang congressional hearing. Kinuntim ka. Ikinulong ka. Ngayon, nakakulong ka na. Pinutulan pa na PNP yung sweldo mo. Wala ka ng pagkain yung pamilya mo dahil wala ka ng sweldo. Yes, sir. Ano masasabi mo? Sir, I think I will have the same sentiments with Colonel Grijaldo. Correct. Yes, sir. Particularly that he is my classmate, sir. Oh, so your classmate. Huh? Ma'am Lee Chen, good morning. Duda ko dito, inutusan. Alam mo, kayo dapat dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. Not even the House of Representatives, not even the Senate could force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa ninyo. Tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon doon sa baba? Ganito na lang among PNP, walang bayag. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling ahensya namin. Kapag heartless naman ninyo kapag ganun. So classmate mo si Grijaldo.
So ano ngayon? Hindi kayo naawa. Kawawa si Grijaldo. Then, I would like to acknowledge the presence of Senator JB Ejercito. Thank you, Your Honor, for joining. Alam mo, that is why I required the Chief PNP to be here. I would like him to... Hoy, Marbel, magpakita ka, Marbel. Ikaw, Marbel, ikaw. to explain his side properly. Dapat. Because as a commander... Duda ko yan si Marbel. Ayaw yung pumunta dyan. Kasi takot yan sa iyo, Bato de la Rosa. Takot ka pala eh. Marbel, takot ka pala eh. Ba't ayaw mo pumunta dyan? Bakit ang mga tauhan lang ang pinapupunta mo dyan? It's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. And number two is the welfare of our men. Dalawa yan. Magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grijaldo? Hindi ba talagang nilaglag ninyo siya? Dahil as I have said, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Eh porque galit sa kanya yung Quadcom, galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na behavior ng isang institusyon na dapat tinitingnan ang kabutihan ng kanyang mga membro? I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Yes. Can we get your opinion? Sabi ni Ate Hides, Mix Vlog 2.0, dapat 10 days po nakasaad sa batas na makulong sa Congress. Sobra na araw. Nakakagigil na talaga. Eh, alam mo, Ate Hides, ano naiinsulto kasi sila sa pag sabi ng totoo ni Grijaldo. Yan si Abante at si Dan Fernandez. Duda ako dyan, parang gumaganti. Oh, that's my own opinion ha. Sa tingin ko, gumaganti sila dito kay Grijaldo. 'Di ba? So anong tawag mo dyan? Dapat ba nating iboto ang kagaya nitong mga congressman na si Abante at si Dan Fernandez? Hindi po. Hatred po ang kanilang nakalagay sa kanilang puso. Hindi po sila mambabatas. Mang-aaway. Ang trabaho nila, itong mga kongresista na ito, ang trabaho nila gumawa ng batas. Pinatawag nila si Grijaldo as a resource person para tulungan sila gumawang batas. Pero ano ginagawa nila? Ha? Power tripping. Itong mga... Your Honor, with respect to the actions of the House of Representatives, unfortunately, that's beyond the jurisdiction, Your Honor, of the Internal Affairs. We don't have an active. Meron kayong control doon sa Quadcom. Wala kayong control, but you have control to your own policies. Correct. Sa pag-apply niyo sa tao niyo, sa polisiyan niyo. Yes, Your Honor. To that end, Your Honor, we have not, so far as Internal Affairs Service is concerned, we have not instituted or recommended as of yet, Your Honor, any disciplinary action on arising from the proceedings in the House of Representatives, Your Honor. Please tingnan ninyo mabuti yan. It's time for you to show to the world that the Philippine National Police is indeed an institution that takes care of its own people. Huwag naman ninyong ganyanin yung tao ninyo. Ikinungulong na nga. Sobrang injustice na na-experience niya ngayon, putulan pa niyo ng sweldo. Paano pamilya niya?
Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang araw-araw? Wala na siyang sweldo. Okay lang sa akin yun kung iskalawag yung tao. Kung ninja cup yung tao, go ahead. You punish him. Pero for standing for the truth, for doing what is right, and for not giving in to the intimidations na ginagawa sa kanya ng Quadcom. Kayo rin, sasakay rin kayo sa Quadcom na pati sweldo niya, puputulin ninyo. You should be liberal enough to Correct. interpret your own policy to your people. Kayo ba sa armed forces? Ganun din kayo? Kapag ang tao ninyo ay nakulong, na-contempt, puputulan rin yun na sweldo? Anybody from the armed forces can speak up? General Mortelo, sir, from the Yes. AFP. In our case, sir, it's all based on the legal requirements of to discipline our people. So it's all within the bounds of Discipline? Bakit? Ano bang ginawa ni Grijaldo para disiplinahin nyo? Bobo ka pala eh. Nagsasabi ng totoo yung tao. Huwag mong irason yung disciplinary na yan. Hindi kasalanan ni Grijaldo, siya yung pinatawag dyan sa Kongreso. Ibobo ka pala eh. policies within the organization. We have yung tinatawag namin, sir, na the right of the commander to institute punishment. So meron sa the AW 105, sir. So any commander, even down to the smallest unit, can impose punishments based on the to institute discipline within the organization. So hindi basta-basta. Meaning, the commander still has the discretion. Yes, sir. Yeah. Discretion, yan ang pinaka-magic word yan. Discretion mo yan, being the commander, nakita mo yung sitwasyon ng tao mo. May discretion ka. Di ba? Yes, sir. Alam natin, paglaban natin mga tao natin. May mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapail na kaso. Ito, kaso talaga sa korte ha. Harassment cases dahil nga, ako mismo, may mga kaso ako noon na harassment cases from politicians because hindi ako nag-give in sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pansariling kagustuhan. Hindi ako nag-give in. Kinasuhan ako. Pero, at least ang PNP namin noon ay hindi ako pinutulan ng sweldo. May kaso nga ako eh. Pero hindi ako pinutulan ng sweldo. Dahil nakita naman ng PNP leadership na itong tao na ito nagtatrabaho lang. Nasagasaan ang politiko. Ngayon, nagalit ang politiko, rumisbak, kinasuhan. So bakit ko puputulan ng sweldo itong tao na nagtatrabaho? Tama. Sa taong matino. You have the discretion being the commander. And your discretion. Ang hirap sa inyo, nagpapadala kasi kayo sa politiko. Yan ang hirap sa inyo eh. Dinadamay niyo yung tao nyo sa pamumulitika ninyo. Yan ang tawag sa inyo. Kayo-kayo rin, mga bangag kayo eh. Using your discretion, you should consider always accomplishment of the mission and welfare of your men. Yung pagpuputol yun ng sweldo kay Grijaldo, what mission have you accomplished? Correct. Meron kayo mission na na-accomplish doon? Oh. Butata kayo ngayon kay Bato. Sapul kayo kay Bato. Sapul! Oh, sagutin nyo yan. May mission accomplished ba kayo sa ginagawa nyong pagputol sa sweldo ni Grijaldo? Wala. Wala. Yun lang po. Nandito kayo mga pulis, makinig kayo. Nagsusuot kayo ng uniforme na yan. You're wearing that badge. You're wearing that badge. You stand for what is written on that badge. Ipaglaban ninyo yan. Huwag kayong magpaitoy-itoy sa mga politiko.
You know what I mean? Ha? Huwag kayong patuta-tuta sa mga politiko, ha? Ha? Yung mga politiko na Alam mo, sa totoo lang, grabe itong sinabi ni Senator Bato eh. Huwag kayong magpatuta ng mga politicians na yan. Serve the Filipino people, serve the taong bayan, hindi yung mga politicians na yan, ng mga bangag. yan, hindi yan nagtitraining. Ha? Kayo, nagtraining kayo, yung sweat, blood, and tears ay nagsipaglabasan sa inyong katawan dahil sa training na yan at gaganunin lang kayo. Paglaban ninyo, tauhan ninyo. My God, if I were the Chief PNP at this time, I don't know. Pag ginaganon yung tao ko, I can never sleep soundly at night kapag mayroong injustice na ginagawa sa aking tao. Kaya nga, ikaw Marbil, nakakahiya ka. Wala kang bayag. Wala kang prinsipyo, Marbil. Ha? Wala kang prinsipyo. Isinusuka ka ng taong bayan, Marbil, sa totoo lang. More so, the injustice is coming from my own institution itself. Sabi ko kasi magpakamatay ako para sa aking tauhan kapag ginaganyan yung tao ko. Oh, pero hindi yan kaya ni Marbil, Senator Bato. Kasi walang bayag eh. Walang bayag si Marbil. Hindi yan kaya ni Marbil Bato. Kasi, ha? Tuta yan ng mga politician si Marbil. Obvious naman eh. Lalong-lalo na kapag ang tao ko ay nagsasabi lang ng katotohanan at pinanindigan kung ano ang tama. DP, you relay my messages to your to the DP, and to your Chief PNP. Relay nyo yung mensahe ko. Sana naman nakikinig kayo. Hindi ko kayo pwedeng Hindi yan makikinig si Marbil eh. Hindi yan makikinig kasi mataas yun din yung ego niyan eh. Diba? Senator Bato, napakinggan mo ba yung opinion ni Marbil patungkol dyan sa droga? Ha? Bangag rin yung utak eh. Bangag. Hindi maiintindihan ang isang matinong advice ni Bato de la Rosa. Hindi yan maiintindihan ni Marbil. Kasi bangag yung utak eh. On what to do because that is already overreach on my part. May sarili kayong chain of command. Sundin ninyo. Follow your chain of command. Dapat yun ang yung i-follow ninyo. Huwag kayong magpasipsip dyan sa mga politikong mga bangag rin. Sa akin lang, as may oversight function, nakikita ko talaga sobrang injustice na ginawa nyo kay Grijaldo. Paglaban nyo yung tauhan nyo. Lalong-lalo na, classmate mo yun. Sobra ang nangyari sa kanya. Anong sabihin ngayon ng ibang mga opisyal ninyo? Ibang mga tauhan ninyo? Ganito pala ngayon. Hindi pala ako kayang dipinsahan ng aking sariling institusyon kapag ako'y lumalaban sa tama at sa katotohanan. Hindi pala ako kayang dipinsahan. Bagkos ako pa'y pinutulan ng sweldo. Ano makakain ng pamilya ko kapag ganun? Makonsensya naman kayo. What happened to Grijaldo may happen to you. O hindi mangyari sa inyo yan. At kapag ganun kayo... Ako, suggestion ko dito ha, Bato de la Rosa, gumawa ka ng batas na kapag ang pulis ay masangkot sa isang issue patungkol po sa awayan ng politika, hindi po pwedeng putulin ang mga sweldo. Yun ang masasuggest ko kay Senator Bato de la Rosa. Kung ito ay for aid of legislation na itong hearing na ito, gumawa ka ng batas, Senator Bato de la Rosa, na ang isang pulis, kung may hearing sa o nasangkot ang isang pulis
sa issue ng away politika at siya po ay nakulong, siya po ay na-contempt or any of that, na hindi po pwede na tanggalan ng sweldo kapag sila po ay not functioning because of the issues ng away politika. No? Gumawa kayo ng batas. Nalulusutan eh. Ginagamit nila itong politika para hindi po bigyan ng sweldo itong si Grijaldo. So ngayon, na alam mo, Senator Bato de la Rosa, na ganito po ang ginagawa, gumawa kayo ng batas na hindi pwede tanggalan ng sweldo ang isang pulis kung nasangkot sa isang away ng politika. Kasi po, yung pinatawag si Grijaldo sa Kongreso, tungkol yun kay Duterte. At alam naman natin, itong si former President Duterte at itong tuwadcom na ito, magkalaban ito sa politika. So, away politika. Si Grijaldo po ay nasa gitna dyan. Tinatawag yung resource person. So, gumawa kayo ng batas. I may suggest na ang isang pulis na involved sa isang issue sa kanyang trabaho at involved ang away politika ay hindi po pwedeng tanggalan ng sweldo. Di ba? Weak as an institution. I don't know what will happen to the PNP. Sabi ni Gwen Peñalosa, ang masasabi ko lang, Sir Bato, yung mga pulis na dapat gagawa ng mabuti ay magpakasama na lang dire. Kasi okay na lang pala masama ang gawin kasi kakampi ang mga... Kaya nga ito yung nagpapakita ng bad example sa mga mata ng ating kapulisan. Matatakot na yung mga pulis nating magsabi ng totoo. Kasi, walang sweldo. Kawawa yung kanilang pamilya. Sila pa naman yung bread and butter nila itong pagiging pulis, di ba? Tapos kinuna nila ng sweldo. At may kinaugnayan naman itong hearing na ito patungkol sa trabaho niya. Nagsasabi lang siya ng totoo. Di ba? Sabi ni Ramilo Duran, Idol, oo nga, may batas na ayaw sundin ng batas dahil bangag sila. Ano magagawa natin sila sa... Correct. Kaya nga, pinupolitika nitong mga bangag na pulis na ito Ay nako, dapat kasuhan yung mga... Lumaban kayo. Labanan ninyo yung tama. Huwag kayong Sabi ni Leonardo Bangkiling, Bato, he's very smart than Marbil. Ano ka ba naman, Leonardo Bangkiling? Hindi mo dapat hindi mo dapat i-compare si Bato at ni Marbil. Wala. Bangag yung utak ni Marbil. Si Bato is very smart. Marbil is not smart. Bato, he's very smart than Marbil. Bakit? Smart ba si Marbil? Bobo si Marbil. Bangag si Marbil. Bato is very smart. Kaya nga, hindi mo pwedeng i-compare yung dalawa. Sa totoo lang. Juan dyan. Yes. Sir, I would like to inform the Honorable Senator that the PNP is apolitical po, sir. With regards to Colonel Grijaldo po, sir, it may be meron mga reasons kung bakit yung sinasabi niyo po, sir, na naputulan siya ng sahod. It may be the resource person, si Colonel Uliciano. Hindi po niya alam yun, sir, Your Honor. So, baka may mga reason naman po, sir. Alam ko reason, no work, no pay. Yun nga, but what I'm telling you is about the welfare of your men, that you should be liberal enough in implementing your own policies. Tingnan yung kabutihan ng tao. Because hindi ka forever Kenneth Regional Director, may chance rin na mangyari sa iyo yan. At kung pag nangyari sa iyo yan, what will you feel? Yung injusticia. I am not telling you to PNP to be political. We're not talking about politics here. We are talking about the welfare of your people. We are talking about your institution. Correct. There's no political behind my statement. What is behind my statement
is yung aking pagiging pulis. Ha? Kasama niyo ako. Hindi ako outsider ng PNP. And I love the PNP. Hindi. Yung pinanggalingan ng mga pinagsasabi ko, hindi. Dahil nasa kabilang bakod kami ng politics. Wala. At akin dito. Ano yung uniforme na sinusuot ninyo at willing kayo na mamatay sa uniforme na yan? Yun ang aking sinasama ng loob, Kenneth. Ha? Huwag ka magsabi ng apolitical. This is not all about politics. This is all about the PNP as an institution na you should look out for the welfare of your people. Yun ang kinasama ng loob ko. Sir. Go ahead. Sir, kami nga po ay nagpapasalamat dahil kasama niyo po kasama namin po kayo, sir, as the former chief PNP. However, ang sinasabi ko po, sir, baka naman itong si Colonel Ulicanio, hindi niya alam yung underlying circumstances kung meron pang dahilan kung bakit po naputulan ng sahod si Colonel Grijaldo. Yun lang po, sir. Then inform us kung ano. Huwag tayong ilatag natin ang braha. Ilatag natin ang... Okay, basahin natin yung mga comment ninyo. Sabi ni Gwen Peñalosa, dagdag ko pa, sir, yung mga nagtatrabaho ng mga pulis ng tama ay magpakasama na lang. Kaya nga, sinabi ko na yan kanina, sayang ang mga pulis na ayos na sana ni Tatay Digong. Correct. Flores Sakay 3, unsay makain sa akong pamilya kung wala naman akong sahod, lalo na ang pulis. They work very hard and very dangerous yung trabaho nila. Tama. Luz Ferrer, hindi naman hayahayaan ng Diyos na mamamayagpag ang kasamaan mula sa kampo ng kadiliman. Kaya ipag-pray na lang natin na basta. I will go for the saying ni VP Sara, ang gaba, dili magsaba. Braha, kung bakit talaga niyo ginanon yung tao. Tanungin natin. Yes, sir. Did he violate the law? Meron ba siya binayulit na batas? Yung pagka-contempt niya, kasalanan ba niya yun? Kasalanan ba niya? I'm sure all of you were watching the proceedings. Kasalanan niya kung ipagtayo niya yung katotohanan? Panindigan niya yung katotohanan? You want to say something? Yes, sir. Based on our policy, sir, yung allowpe po kasi, sir, once hindi siya makapag-perform, katulad nung nakulong, sir, so he will be issued orders as allowpe, sir. Then, corresponding to that, yung salary niya, sir, talagang puputulin din based on the... Wala akong question dyan. Alam ko may mga policy na ganyan. What I am telling you about is how you interpret your policies. Maawa naman kayo sa tao ninyo. Yun lang sa akin. Welfare of your men. Yun lang sa akin. I hope you get me right. I hope. Hindi ko sinasabi na pag walang tapon niyo yung mga policy ninyo dahil ginawa yan, may rason yan. At ang rason yan, I should be clear to you. Bakit dating ginawa yan? Kasi yung mga eskalawag na pulis na patuloy pa rin na nagtatanggap ng sweldo kahit may mga kaso, yan, ginawa natin yan. Pero in the case of Grijaldo, dapat sabi ko nga sa inyo, dapat marunong kayo mag-interpret your own policy to your advantage. Kayo, advantage ninyo sa inyo. Huwag naman na ganunin yung tao ninyo. So, yeah, you want to say something? Yes, sir. Sir, we will submit ASAP, sir, yung documents regarding Colonel Grijaldo, sir, to your office. And we will also inform yung office concerned, Your Honor. Thank you po. Thank you. Salamat. You want to say something, Senator?
Ayan, so yun po yung highlights ng hearing kahapon. Ako po naaawa kay Grijaldo, no? So ipag-pray na lang po natin si Colonel Grijaldo na one of these days ma-solve na yung problema ni Grijaldo patungkol dyan, no? So yun lang po ang aking mai-advise dito sa mga kapulisan. Lagi nating sinasabi dyan, huwag kayong magpadala sa politika. Remember na naging pulis po kayo dahil sa hirap ng training ninyo. Marami po kayong pinagdaanan bago kayo naging pulis. Tinuturuan kayo kung paano magmahal sa sarili nating bayan. Tinuruan po kayo kung paano magmahal sa kapwa natin kapulisan. Ngayon na meron kayong kaalyado sa isang mga pulis na contempt, na hindi naman niya kasalanan na na-contempt siya dahil pinakontempt siya for telling the truth, what's the point na kuna natin siya ng no work, no pay? Hindi naman siya nagtatrabaho kasi ayaw niyang magtrabaho. Hindi siya nakapagtrabaho dahil kinontempt siya. Hindi niya ginusto yun. Di ba? So, meron kayong policy as a institution, as a PNP. Sundin niyo yung mga policies ninyo. Instead na sundin niyo itong mga maging tuta kayo dito sa mga politicians na to, hindi. Maging tuta kayo sa mga policies niyo dyan sa PNP. Kasi useless yung mga policies nyo dyan sa PNP kung hindi nyo yung susundin. Ang policies na yun, na ginagawa, binuo yan for a certain reason. Na kung baliwalilaan nyo yung mga policies nyo dyan, wala. Bababa ang kredibilidad nyo dyan. Sa totoo lang. Kaya nga, sabi ko sa inyo, doon lang kayo sa katotohanan. Ikaw, Marbil, dapat kang makinig. Kasi isa ka sa mga, sa tingin ng taong bayan, ay sablay yung mga pinaggagawa mo lately.